Tapos na ang taong 2025 at hindi pa man tayo sumasapit sa Kapaskuhan at sa darating na taong 2026, tila isang malakas na paputok ang sumabog sa loob ng Philippine television industry. Yan ay formal na ipinahayag ng ABS-CBN Studios ang kanilang pagkala sa TV5 Network Incorporated matapos ang 4 na taon bilang content provider. Bago tayo tumalon sa panibagong hakbang, ang Kapamilya Content Provider, konting backgrounder muna kung paano ito nangyari. 2 linggo ang nakakaraan mula nang i-publish sa news website na Bilyonaryo ang isang blind item na ibinalitang isang kasunduan sa pagitan ng 2 media company ang nanganib na maputol dahil sa isyung pinansyal. Hindi umano nakakapagbayad ang content provider sa TV network carrier mula sa unang taon ng kanilang kasunduan hanggang sa magpatong-patong na ang obligasyong ito sa ikalawang taon na umabot daw sa 10 digits. Ito ay sa kabila ng mga pakiusap at paalala ng TV network carrier. Naubos umano ang pasensya ng mga ehekutibo ng TV network at nakapagpadala na ng termination letter sa content provider. Kalaunan ay kinilala ang mga sangkot sa issue, ang ABS-CBN Studios na content provider at ang TV5 Network Incorporated na siyang nag-e-ere ng mga naturang content mula sa ABS-CBN Studios. Naglabas naman ng kani-kanilang mga pahayag ang ABS-CBN Studios at TV5 Network Incorporated kaugnay ng pangyayaring ito. Sa panig ng kapamilya, ginagawa nila ang lahat ng mga pamamaraan para tuparin ang kanilang obligasyon sa TV5. Para naman sa kapatid network, kailangan nila ang kaukulang halaga mula sa ABS-CBN Studios upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang mga manonood. Sa mga lumipas na mga araw, walang kasiguraduhan kung ang mga gusot sa pagitan ng 2 media outfit ay magkakaroon ng resolusyon. Ang petsang inaabangan ng mga manonood ng telebisyon para malaman ang kahihinatnan nito ay January 2, 2026. At nito lamang Miyerkules, December 17, 2025, natuldukan na ang mga espekulasyon. Simula sa January 2, 2026, ang mga programa at content ng ABS-CBN Studios sa pamamagitan ng kanilang cable channel na Kapamilya Channel ay mapapanood na sa All TV Channel 2 ng Advanced Media Broadcasting System o AMBS. Bago natin ituloy ang talakayan, konting backgrounder ulit tayo. Sa halos 6 na dekada, naging tahanan ng ABS-CBN ang Analog Channel 2. Mula sa mga unang taon nito na lumipat sila sa Channel 2 mula sa Channel 3, na shutdown sila sa panahon ng martial law ng pamahalaang Marcos Sr. Pinatakbo ang Channel 2 ng Banahaw Broadcasting Corporation. Naganap ang People Power Revolution noong 1986 at naibalik sa ABS-CBN ang pagkontrol sa Channel 2. Mula sa una nilang pagbabalik bilang Star Network, marami rin silang pinasikat na mga programa at mga artista at personalidad. At ako naman bilang isang anime fan, hindi rin mabilang sa aking mga kamay ang mga Japanese anime series na kanila ring pinatanyag. Salamat sa innovation nilang pagsasalin ng mga ito sa wikang Filipino, Filipino dub. Naulit ang madilim na sandali ng ABS-CBN nang muli silang ma-shutdown bilang free-to-air broadcaster noong May 5, 2020 dahil sa epekto ng pagpaso ng kanilang prangkisa. Nangyari ito sa gitna ng pandemya at political pressure sa kanila sa panahon ng pamahalaang Duterte. Ang Analog Channel 2 naman ay napasakamay ng TV network ng mga Villar, ang AMBS, na kalaunan ay pinangalanan nilang All TV. Sa una ay malaki ang inaasahan na tatangkilikin nila ang naturang channel. Pero taliwas ito sa mga ipinapakita nilang mga TV ratings. Sa mga unang buwan ay may mga content naman sila na ipinapalabas mula sa ABS-CBN Studios. May mga original shows naman ng All TV at may mga movie block pa. Ngunit hindi pa rin natutumbasan ng mataas na viewership ang All TV. April 2024 nang simulang mag-simulcast sa All TV ang cable channel ng kapamilya na Jeepney TV. Kalaunan, napapanood na rin sa All TV ang noontime show na It's Showtime at ang weekdays at weekend editions ng kanilang newscast na TV Patrol maging ang TV Patrol Express. Sinong mag-aakalang ang Analog Channel 2 na naging tahanan ng ABS-CBN sa matagal na panahon ay makakabalik sila sa nakagisnan na nating channel. Sa pahayag ng ABS-CBN, nakakuha ng lisensya ang AMBS
na siya nagpapatakbo ng All TV sa Analog Channel 2 para maipalabas ang cable channel na Kapamilya Channel sa naturang Free TV channel. Ito ay matapos magdesisyon ang TV5 Network Incorporated na tapusin ang kasunduan na ipalabas sa kanilang channel ang ilang mga programa ng ABS-CBN sa ikalawang araw ng Enero taong 2026. Tinupad naman ng ABS-CBN ang kanilang obligasyon nito sa TV5 at MediaQuest ayon sa kanilang napagkasunduan. Nagpasalamat ang ABS-CBN sa TV5, particular sa chairman nito na si Manny V. Pangilinan, sa panahong umere ang mga content ng ABS-CBN sa naturang TV network. Sa ngayon, ang All TV ay napapanood sa Analog Channel 2 sa Mega Manila. Napapanood din ito sa mga piling lugar sa Pilipinas sa iba't ibang analog channels. Pero tulad ng alam nating lahat, nakatakdang i-shutdown ang mga analog channels sa Mega Manila para bigyang daan ang operasyon ng mga TV networks sa naturang lugar sa ilalim ng Digital Terrestrial Television Broadcasting or DDTV. Speaking of Digital TV, napapanood din ang All TV sa Digital TV Channel 16. Para sa mga gumagamit ng Digital Built-in TV o Digital TV receivers tulad ng ABS-CBN TV Plus, GMA Afford-a-Box, Sulit TV at iba pa, kailangang mag-rescan para makuha ang All TV. Maaaring ang digital TV signal ng All TV ay maaabot lamang sa mga piling lugar sa Pilipinas. Napapanood din ang All TV sa mga pangunahin at local cable at satellite TV provider sa bansa. Ang Kapamilya Channel naman na unang napanood sa cable at satellite TV ang nagsilbing kapalit ng ABS-CBN sa Analog Channel 2 pagkatapos mapaso ang kanilang prangkisa noong May 5, 2020. Pinapapalooban ang channel ng mga programang nakagisnan na ng mga manonood sa mga nakalipas na taon. 24 oras ang broadcast ng naturang channel dahil naman sa Movie Central Presents Block simula halos hating gabi hanggang madaling araw. Kung masusunod ang program schedule ng Kapamilya Channel na napapanood din sa All TV, magsisilbing comeback din ito sa Free TV ng ilan sa mga content at movie blocks tulad ng Kapamilya Blockbusters, Kapamilya Gold Block at ang longest-running English-speaking newscast na The World Tonight. Alam ko ang nararamdaman ng mga solid kapamilya na sana ay pinapanood ang video kong ito. In all aspects, literally and figuratively, babalik nga sila sa analog channel na nakagisnan natin sa matagal na panahon. Yun nga lang, halos isang taon lang natin mararamdaman ang presensya sa Analog Channel 2 dahil sa nakadakdangang analog shutdown. Kaya more likely, mas mapapanood natin sila sa digital TV. Kung nagkataon na hindi sa All TV malilipat ang pag-ere ng mga piling content mula sa TV5, siguradong pahirapan na naman ang mga free TV viewers na kalikutin ang kanilang mga analog antenna para masagap ang isa pang channel na pinaglagakan ng mga content ng ABS-CBN, ang A to Z. Muli, ang A to Z ay ang channel na pinatatakbo ng Zoe Broadcasting Network. Sila ay nasa Analog Channel 11 at Digital Channel 20. Karamihan sa mga programa at content mula sa Kapamilya Channel ay napapanood din sa A to Z. Nagkakaiba lang ang programming lineup nito sa early morning at late night time slot dahil sa mga sariling programa ng Zoe at sa sariling newscast nito na Balitang A to Z. Sa huling karanasan ko sa channel na yan dito sa San Pablo City, hirap pa kaming masagap ang analog signal nito. Kahit ang digital signal nito ay hindi rin maabot. Pagdating naman sa All TV, may konting experience na kami pagdating sa analog signal. Yan ay noong nagsisimula pa lang ang channel. Pero kalaunan ay magandang bagay din naman na sasagap din namin ang digital signal nito. Maaring malaking bagay para sa ABS-CBN na makapag-abot sila ng maraming manonood sa mga pamamaraang posible nilang gawin. Ang pinaka-selling point para sa kanila ay napapanood sila sa pamamagitan ng Kapamilya Online Live video streaming sa YouTube at Facebook, kung saan bulto sa mga manonood nila ay doon nakasubaybay. Kung nanonood ka naman sa Free TV, particular sa labas ng Metro Manila, kung hindi mo masagap ang either sa All TV o A to Z sa analog, sana ay makuha ninyo ang digital signal ng either sa dalawang channel. Problema bang may tuturing kung masasagap mo ang parehong digital signal ng All TV at A to Z? Kung ikaw ay nasa loob ng Metro Manila at nakakapagsagap ng mas maraming digital channels, malamang sa malamang hindi. Kung nasa labas ka man ng Metro Manila o nasa probinsyang katabi ng Metro Manila,
The very least channels na masasagap mo ay GMA at TV5. Swerte ka na kung masasagap mo ang either sa All TV o A to Z. Pero kung nasa malayo kang probinsya, particular sa Visayas o Mindanao, malamang sa malamang ay GMA at TV5 ang makukuha mong digital signal. Kung kayo po ay nasa malalayong probinsya at nasasagap ninyo ang mga digital signal ng All TV o A to Z, paki-comment na lamang po sa ilalim ng video na ito. Sa panahong na ipapalabas ang mga primetime lineup ng ABS-CBN sa TV5, lumalaban naman ito sa TV rating. Even to the point na nauungusan sa 8 PM time slot ng TV5 laban sa GMA. Paano kaya ito makakaapekto kung mapapanood ang mga ABS-CBN content sa All TV na may questionable lawak at lakas ng kanilang analog at digital signal para makapag-abot ng kanilang mga manonood? Hindi ko masisisi ang karamihan sa ating mga manonood ng telebisyon kung nakatatak na sa ating puso't isipan na ang Analog Channel 2 ang nakasanayan nating pinapanooran ng mga programa ng ABS-CBN. Napatunayan na yan sa ilang pagkakataon na na-turn off sila nang napasakamay ng AMBS ang naturang analog channel at naglatag ng kanilang programming lineup sa pag-asang tatangkilikin ito ng mga manonood. At ngayong babalik na ang ABS-CBN sa matagal nitong analog channel, babalik na rin ba ang impresyon ng mga viewers na Channel 2 is ABS-CBN at ang ABS-CBN ay Channel 2? Maraming mga suhestyon ang nagsasabi na dapat bigyang muli ng prangkisa ang ABS-CBN para solo na nilang makontrol ang mga programa at content na gusto nilang maipalabas sa kanilang mga masugid na manonood. Totoong nangangailangan sila ng malaking halaga para muli silang makapagtayo ng mga infrastruktura para mabilis silang makapag-abot ng kanilang mga manonood. Kung tutuusin, awayan nyo na ako sa argumento ito, pero napolitika lang sila at na-pressure ang mga mambabatas ng nakaraang administrasyong Duterte. Wala namang napatunayan o naipakitang ebidensya na sila ay nagkulang o nagkasala sa mga akusasyong ibinabato sa kanila. Maaaring sabihin ng iba, kung mabibigyan nga sila ng prangkisa, paano sila makakapagpalakas ng kanilang maaabot? Pwedeng gawin yun ng mga mambabatas mula sa mababang kapulungan hanggang sa Senado, hanggang sa aprubahan ito ng ehekutibo. I-compensate ang mga taon na nawala ang ABS-CBN sa free-to-air broadcast. I-compensate ang mga pinsalang teknikal at pinansyal na naranasan nila sa mga panahong sila ay gumagawa ng paraan para makapag-abot ng maraming manonood. Maaaring sabihin ng iba, mukhang mahirap gawin ito ng ABS-CBN ng sila lang. Totoo. Pero tandaan ninyo, ang ABC5 noon, mula nang muli silang gawaran ng prangkisa noong dekada 90 pagkatapos silang mawala sa panahon ng martial law, binansagan silang the fastest growing network. Pero, iba ang kaso sa ABS-CBN. Kailangang pagbayaran ito ng mga taong nasa likod ng pagkawala nila sa free-to-air broadcast. Marami na ang nangyari sa Philippine television industry sa taong 2025. Hindi pa man natatapos ang taon, ay marami pa ang naganap. Ano pa kaya ang naghihintay sa atin sa darating na taong 2026? Ano ang inyong opinion hinggil sa ating isyong tinalakay sa episode na ito? Mag-iwan ng komento sa ilalim ng video na ito at tiyakin na maging matalino at makatiwiran ang palitan ng ating kuro-kuro sa pagtalakay sa isyong ito. Sa puntong ito, nais ko pong magpaabot ng taus-pusong pakikiramay sa mga kapamilya, kamag-anak at mga kaibigang naiwan ng isa sa mga pinakasikat na voice actor sa ating bansa, si Ginoong Jefferson Otanes. Kilala si Ginoong Jeff sa kanyang pagboses sa di mabilang na mga karakter mula sa mga anime series na napanood na natin dito sa Pilipinas. Pero si Ginoong Jeff ay mas tumatak sa mga manonood sa pagboses ng mga pinaka-iconic na mga karakter na sina Detective Kogoro Mori ng Detective Conan, Hisoka ng Hunter x Hunter, Doraemon at Son Goku ng Dragon Ball anime franchise. Mga karakter na kanyang binosesan sa mahabang panahon na sinubaybayan ng milyong-milyong Pilipino. Bukod sa pagiging voice actor, naging bahagi din siya ng dubbing productions sa ilang mga anime series. Nakapagsagawa na rin siya ng ilang serye ng pagtuturo at paghahasa ng mga dubbing skills ng ilan sa mga bagong henerasyon ng mga voice talents. May tuturing na si Ginoong Jeff na isa sa mga icons ng voice acting sa bansa at ang kanyang mga gawa ay bahagi na ng henerasyong ito magpakailanman. Ang kanyang boses
alaala at mga turo niya ay mananatiling buhay hanggang sa mga susunod na henerasyon. Sa ngalan ng mga Pinoy anime fans, maraming salamat po Sir Jeff. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam. Sana po ay makapag-abot pa rin kayo ng tulong sa amin upang patuloy kaming gumawa ng mga content na sana ay makapagbigay sa inyo ng kaaliwan at pagtalakay sa mga balita at issue. At syempre, huwag kalimutang manood, mag-like, mag-share at mag-subscribe. And with that, sumain nyo ang isa na namang edisyon ng #BreakItDown. Maraming pong salamat sa inyong panonood. For more content, like and follow CM Media PH on Facebook at mag-subscribe lamang po kayo sa Anime Kabayan YouTube channel. Like and share, ring the bell also. Hanggang sa susunod nating pagkikita, this is CM Media bringing you stories we like to share. Ako po, si Marlon Magtibay, logging out. Maraming pong salamat sa pagsama nyo sa akin. And that's how I break it down. Break it down, yo!